Leonard Tubera Gabaon. Sorry po, nagkaroon po ng problema sa una. Pero ngayon, welcome po sa Berlombin Gabaon TV. Sa hapong ito mga kabayan, bago po ako mag-umpisa ay isa-shoutout ko muna ang lahat po ng aking mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat, saan ka mang panig ng mundo. Nandiyan ka man sa US, Spain, Asia, sa Pilipinas at Africa, kahit saan pong panig ng mundo, shout out po sa inyo. Ano man ang iyong ginagawa, shout out po sa inyong lahat. Sa ngayon po, sa hapon na ito mga kabayan, ay pag-uusapan po natin ang 3 ways or 3 klase na pag-iisip ng tao. Kasi mostly, kasi lumalabas po sa ating napag-aralan din po, maski sa college po natin, ay mayroon pong 2 klase ng pag-iisip, the rational thinking and the irrational thinking. Yan ang pag-usapan natin. Pero 3 ang ibibigay ko po sa hapong ito. Bakit ko ibibigay ito? Kasi i-reconnect natin o di kaya i-integrate natin sa ating pagdedesisyon sa buhay, sa ating pagnenegosyo, sa ating pag-i-invest, paano natin i-handle ang ating family, paano i-handle ang ating relationship sa Panginoon, paano natin i-handle ang ating relationship sa ating trabaho. Kaya naman po, magbibigay po ako ng 3 klase ng pag-iisip. Shoutout po sa aking tagapanood sa live na ito. God bless you po. So, ang unang-una siguro marahil ay bakit 3 maitanong ninyo. Kasi gusto ko po itong i-share kasi ito, personal ko pong analysis ito, personal relationship ko po sa Panginoon. Una po kasi, ang tao, meron tayong isip, meron tayong puso, meron tayong spirit. So pag sinabi nating ang pag-iisip, sa logic po kasi, meron tayong rational thinking na ang ginagamit ay ang operation of the mental mind. Nag-ooperate po yung mind natin. Kailan ba natin masasabi na tayo ay nag-iisip? Kapag may operation po. Kapag sinabing 1 plus 1, hindi po tayo nag-iisip doon. Nagme-memorize lang po tayo, nag-instinct talaga lang, nag-flashback lang yung ating na-stored sa ating subconscious and conscious mind naman yon. Yan po. Nilalabas lamang po ng ating subconscious mind yung mga naka-stored pagka ganon. That is only an operation of the mind na parang memorizing. Kapag sinabi kasi nating thinking, nandito po yung operation of the mind. Talagang nag-iisip ka. So, hindi na natin paligoy-liguin pa, tutungo na tayo. 3 pag-iisip or klase na pag-iisip ng isang tao upang tayo ay makarating sa ating paroroonan. Kahit anuman ang iyong aim, goals and aspiration mo sa buhay. Ito na. Una, syempre, yung tinatawag na irrational. Pangalawa, yung rational. At yung pangatlo, divine way of thinking. Di ho ba? Sa irrational kasi mostly, naiisip natin na kung irrational, puro kutob, puro puso ang ginagamit. Which is, ano nga ba ang nangyayari sa puso pag puro kutob sa desisyon natin? Based sa appeal sa puso natin, sa emotions. Yun po ang tinatawag na irrational. Pag rational po naman ay based po dito sa ating isip. Yan po ang ating may sasagot or yan po ang definition pagka sinabi nating rational. Pero ang maganda po dito ay ang divine rational. Parang wala po kasi kung titignan mo, parang wala naman sa libro. Pero kung titignan mo ang eksplanasyon ng buhay sa aking experience, sa dami po ng aking mga pinagdaanan na hirap, pinagdaanan na anong klaseng insulto, pagpapahiya, kahirapan, hirap sa buhay, nagpursige sa pag-aaral, dito ko napagtanto na kinakailangan natin ang divine reason. Ano ba itong divine reason? Ang divine reason po kasi malawak. Kombinasyon po yan ng puso, kagaya nga sabi sa Bible, kapag gusto mong makita ang totoong karakter ng tao, tignan mo ang kanyang puso.
which is tama kasi may abstract kasi doon sa ating puso eh. Ang puso kasi natin, mayroong sa kadulo-duluhan may maliit na parte na nakatira ang ating spirito. So, yun ang definition po sa divine reasoning. At combination po ng isip, puso, dahil sa ating isipan ay mayroon tayong espiritu na kumokontrol. May laging bumubulong, mayroon tayong konsensya. Kaya, so yan na po, maliwanag po. Kaya kung ang binabanggit ko po, ang live na ito po, ay patungkol po ito sa ating pagdidesisyon sa ating buhay. Kaya minsan napapansin mo, kapag malapit na yung sahod, kapag kayong may mga bagay na gusto kang bilhin, pagka puro puso ka lang, maski alam mo kung magkano lang yung sahod mo, pinipilit mo. Lalong-lalo na minsan kapag nangyayari sa ating pamilya. Minsan alam mong kulang yung sahod mo basta kapag pamilya mo, kasi hindi ka nakapaghanda, nadadala ka ng bugso. Kaya yan po yung irrational. Pag rational, yung prepared ka po pag rational. Prepared ka kapag rational thinking. Kasi in-step by step mo nasa system. Kaya napakaganda rin po yan. Pagka divine naman po, yan po ang akmang-akma. Kasi tayo ay nilikha. Kung naniniwala tayo na meron tayong supernatural, meron tayo kasing supernatural talaga na lumikha sa atin, kaya dapat nakarely on lagi tayo sa Kanya with responsibility. Hindi yung nakarely on tayo na hindi na tayo gagawa ng ating responsibilidad. So, kaya ito napaka-exciting kung titignan mo yung tatlong pag-iisip. Ngayon, paano natin i-integrate sa ating buhay ito? Dahil sa lahat po kasi ng mga nag-success sa buhay, maski yung mga sabihin natin yung mga naging scientists, yung mga philosophers, yung mga entrepreneurs na pinakamayaman, hindi sila nagsasabi na nag-rely lamang sila sa kanilang puso at sa kanilang isipan. Mayroong isang bagay na hindi nila nababanggit. Nandoon yung sinasabi natin na tamang pag-iisip, yung tamang pagpupursigi, tamang focus. Saan nanggagaling yun? Hindi naman tayo makakapag-focus, hindi naman tayo makakapag-isip ng maayos kung wala tayong katahimikan, wala tayong peace of mind. Kaya yung peace of mind, yan po ay create po natin, na-create po yan sa ating divine na pag-iisip. Kaya divine reasoning ay mariing ko pong pinapakilala na totoo po yan. Totoo po yan. Marami nang naging milyonaryo. Bakit yung mga milyonaryo, kung wala silang divine pag-iisip, bakit sila namimigay? Di ba? Karamihan sila, nag-share sila ng mga blessings. Sino ba ang may isip ng ganyan? Siyempre, divine. Di ba? So, napakaganda po yan na integrate natin sa ating buhay. Sa ating buhay po, kung tayo po ay magnenegosyo, mag-i-invest, dapat yung pag-iisip natin ay talagang nakabase din sa will ng Panginoon. So yung will na yon nakapunta sa ating context ng ating pag-iisip upang yung concept natin ay malinis, suabe, at maibigay natin yung tamang diskarte. Kasi hindi mo maibibigay yung tamang diskarte kung wala kang divine reasoning. Kung puro rational thinking o irrational thinking lang ang meron ka, at kapag binasa mo kasi yung logic, doon ka lang nag-base sa maniwala tayo o hindi, ay talagang kulang po yon. Kasi likas na sa tao na ganun nga po ang ating kalikasan, sapagkat all men are rational. Kaya kung meron tayong negosyo, kung meron kang pangarap, kinakailangan nating alamin ang mga bagay-bagay na yan. Kasi bakit kailangan mo itong divine reasoning at saka itong rational thinking at saka itong irrational na puso ang ginagamit upang mapagtanto mo, makita mo in the near future yung mga gusto mong puntahan.
Kasi kung wala ka nito, puro takot, puro negative ang mangyayari sa inyo. Tulad halimbawa na lang, sinasabi lagi ng mga nag-success sa buhay, sabi nila, dream big and start small. Tama po yun. Mayroong nakapaloob doon. Tama po yun. Alam nyo po ang sabi, kung ika-counterpart ko sa Bible, ang sabi ng Kwan, magkaroon ka lamang ng kasing liit ng butil ng mustasa na pananampalataya, ikaw ay maliligtas. Parang ganun din yun. Napakaliit kung titignan mo yung orientation. Yung orientation ng divine reasoning na yon nandoon. Whereas bibigyan kita ng napakagandang rason. Halimbawa, yung rason ng talagang reasoning mo talaga ay yung sinasabi na rational. Ito, kabayan, pakinggan mo. Ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Tama nga naman. Kasi kahit paggipit ka na nga, kahit delikado yan, kailangan kumapit ka. Kasi nakalimutan mo yung faith, nakalimutan mo yung divine reasoning. Ayan. Ngayon, bibigyan naman kita ng example ng itong irrational thinking o irrational reasoning. Ito naman po yung basta may-impulse ka, basta malayo pa yung sahod, pagdating ng sahod, o pag ginusto mo yan, banat agad, hindi mo na inisip, hindi ka na nagpasakop sa task, hindi mo na inisip kung magkano yung papasok sa'yo. So yan ang mga sample ng ating tatlo or ilustrasyon ng tatlong klase ng pag-iisip na ating pinag-uusapan sa hapong ito. Kaya sana po ay nakaka-relate po kayo sa gusto ko pong sabihin sa inyo. Napaka-importante po ito na ating malaman dahil anuman po ang ating mga pangarap at wish sa buhay ay maganda po yung ganito na discussion ba or di kaya sharing ng ating pag-iisip. Kahit ikaw man ay napakaliit na tao, kasi sa buhay ng tao lagi kong binabanggit, ikaw ay nasa pinakamababang antas ng buhay, ikaw ay nasa below poverty line, may pag-asa tayo mga kabayan. Hindi ibig sabihin taglayin lang natin yung divine reasoning. Kasi kompleto na yan, 3-in-1 na package na po yan. Kaya huwag nating kakalimutan po yan. Ikaw man ay pinakamababa sa iyong school, hindi ka man magaling, balang araw pag nagtiwala ka sa taglay mo, tumingin ka kung anong meron ka. Dahil kung anong meron ka, pagyamanin mo yan, sigurado yan kabayan. Magagamit mo yan. Gaganda ang iyong buhay. Saan ka nakabase? Sa divine reasoning. Yan. Kung lagi ka kasing nakabase sa ating rational thinking na sinasabi, sa ating pag-iisip, minsan na overthinking tayo, nagiging proud tayo. Umiiral yung pride. Ayan. Kasi yun ang nakrecreate ng pride kasi. Dahil alam naman natin, ang journey natin sa ating buhay, kung ano man ang gusto nating marating sa ating buhay, ay meron tayong mission and vision na ating sinusundan. Ika nga sabi nila, a long journey begin with a single step. Kaya nga, sinabi rin sa isang speech na aking napakinggan, sinasabi rin na dreams without goals are the main dreams. Kaya kung nag-dreams ka, kailangan mayroon kang goals, mayroon kang target. Yan ang. Kaya ako naman create ito dahil lahat naman siguro tayo may target sa buhay. Sa amin na lang na nandito na nag-abroad. Kaya kami nandito sa abroad dahil may target kami. Hindi naman kami nandito para dito na kami manirahan, para dito na kami tumira, para nandito lang, kumain lang. May kasabihan, ang tao ay nabubuhay upang kumain. Ang tao ay kumakain upang mabuhay. Ngunit hindi lang nabubuhay para kumain lamang. Yan po ang sitwasyon o ang katotohanan ng buhay natin. Kaya nga mga kapatid, sana nakaka-relate kayo ito sa aking live na ito. Napaka-importante po ito. Kung i-relate din natin sa ating target, sa ating
pag-iipon sa buhay kasi minsan dumarating yung bagyo ng buhay, dumarating yung mga pagsubok, minsan makakat yung sahod mo, minsan bigla kang walang sahod. Kung hindi mo napaghandaan yan, napakahirap yan. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng divine way of thinking. Kasi kung meron ka niyan, may divine way ka, mapagpakumbaba kang tao, nakikinig ka sa mga advice, nakikinig ka sa suggestion ng iba, marami tayong mapapag-aralan kasi open-minded ka. Kung close-minded ka, wala, puro ako, I am the great, I am the best, ako pinakamagaling, ako dalubhasa sa lahat, wala kayong alam, walang mangyayari sa ating buhay kapag kaganyan. Hindi yan divine reasoning. Hindi rin yan matatawag na rational. Minsan, emotional yan. Emotional yan, irrational thinking yan. Kaya, hope mga kabayan at mga kasubscribers, hope nakarelate kayo at nakita ninyo ito. Ang purpose kasi nito, kaya iblinad ko ito para kung dumating man yung mga panahon na crucial moment natin, yung crucial na sitwasyon natin sa thick na natin, pagsubok natin, sa mga impediments natin na napakarami, napakabigat, ang bundok na inaakyat natin, nakaintak pa rin tayo. Ibig sabihin, lumalakad tayo ng marahan na mayroong pinanghahawakan, mayroong direction. Ayan, yan po eh. Kasi sa buhay kaso, meron tayong impulse at saka instinct. Lagi ninyong tatandaan yan sa buhay. Saan ka man mapunta, kahit pag nakita mo yung isang bagay o isang tao na naging successful, pumapasok yung instinct mo. Pagka nakakita ka ng isang taong successful, ang pumapasok sa instinct mo, ito nagsikap. Di ba? Maski di ka na nag-isip, ito nagsikap. Ayan. Kapag ka naman linapitan mo at nakausap mo at nakita mo yung paano kanya i-approach, nakita mo, naramdaman mo yung impulse. Ayan. Kaya maliwanag po sana sa inyo yan mga kabayan. I hope mga ito makakatulong po. So, no further discussion na po at salamat muli sa iyong oras sa pakikinig ng vlog na ito sa aking lives. I hope na ang live na ito makakatulong sa ating buhay, lalong-lalo na sa mga kapwa ko vlogger na maliliit. Dahil ako lagi, fan po ako ng mga sikat na mga vlogger, fan po ako ng mga magagaling na vlogger, kaya hindi ko sila kinokopya, nire-respeto ko sila, bagkus kinukuha ko po yung aral sa kanila, tapos ginagawa ko pong para sa akin at ginagawa ko silang inspirasyon, yung mga vlogger. Nakikita ko po yung mga magagaling na vlogger, not to name those, pero hindi nila alam na lagi ko silang sinusundan. Kaya napakabuti po yung mga ganyan. Kaya kung influencer ka, kinakailangan natin magpasakop sa taas. Ayan po. Kaya kung influencer ka rin, kinakailangan din yung pagpapasakop mo. Kasi nakikita nyo ho ba, ano ba itong binabanggit ni Bernard, kanin nyo siguro. Ang buhay kasi meron tayong divine reasoning, nakadiretso po sa taas, sa ating almighty providence. At dito naman po, meron itong nakakross, parang cross, nakasaturated sa mga tao. Ano pong sabi? Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo tao, ginawa mo na sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus. Kaya ganun din po. Meron tayong sariling relasyon, meron din tayong naka-cross, kaya kinakailangan na natin i-saturate ang ating buhay. Makipagkapwa-tao, tumulong sa kapwa-tao, i-share yung kung ano meron tayo, dahil yan ang nagpro-produce sa ating isip. Nagpro-produce po yan sa ating isip. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pag-watch ko ng live na ito. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay masenso. At ako muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyo, God bless you po.